guys! Welcome back to my channel. Let's talk about different kind of video. Ang video na ito, para sa ating mga kababaihan, napakaselan ng video nito kasi about sa yeast infection. Kung ikaw ay hindi pa nakakaranas ng ganitong klaseng karamdaman, napaka-sorry kasi ako, honestly, nakaranas na ako. Actually, hindi naman siya talagang malalang sakit. So, para sa mga hindi nakakaalam ano nga ba yung yeast infection, ito yung nararamdaman nating pangangati sa ating down there. Yung tipong hindi mo mapipigilan yung sarili mo na kamutin siya. Yun yung pakaramdam na merong yeast infection. Okay, ano nga ba yung sanhi kung bakit nagkakaroon ng isang babae ng ganun? Ano ba yung nagawa kong mali sa aking sarili kung bakit naramdaman ko yun? Ang natatandaan ko, yung ginagamit kong sabon sa aking katawan, hindi ko ginagamit doon sa baba. Na-curious ako. Alam ko na hindi siya pwedeng gamitin doon. Pero out of curious, sabi ko, ano kaya kung gamitin ko din itong sabon na ito doon sa... So, nag-try ako. Sabi ko, ano kaya kung gamitin ko talaga to? So, ginamit ko siya. And yung mga unang araw, so far, so good. Walang nangyaring kakaiba. So, sa isip ko, so okay naman pala. Wala naman pala masamang mangyayari kung gumamit ako ng sabon sa katawan at the same time, yun na rin yung gagamitin ko. Sabon doon sa baba. So, mga 3 days ko siguro ginagawa yun. Is parang naramdaman ko na may kakaiba ako nararamdaman. Kumakati na siya. Yung lumalabas na maputi-puti na parang madilaw-dilaw na buo-buo. Tapos yung texture niya, parang iba na siya. Parang yung bungang araw, gano'n. Natakot ako. Hindi ko pa naisip na yun nga yung sanhi, yung paggamit na sabon na mabango. Mabango pa naman yung sabon na yun. You're not supposed to use it on your down there. So, out of curious nga, ginawa ko yun. So, sa mga research, yun yung isa sanhi para maramdaman mo karamdaman na ganon. And then, yung iba is dahil meron siyang diabetes, dahil nagtitake sila ng medicine. Kapag ikaw ay nagdadalang tao, dahil yung ating hormones ay nababa, paano mo nga ba may iwasan na magkaroon ka ng ganong klase karamdaman? Number one, and the most important, never use soap na yung matatapang, yung mababang sabon, yung may mga kulay na sabon. Second na tips para maiwasan mo yun ay iwasang magsuot ng masisikip na jeans, magsuot ng maluluwa, parang makakasingaw yung ating. And then the last tips na pwede kong sabihin sa inyo ay of course maging malinis sa katawan, maligo araw-araw. Nag-research ako sa Google kung paano gagamot yung yeast infection, like home remedy. May nabasa ako doon na yung bawang. So, basically, ang gagawin mo doon, tatanggalin mo yung balat. And then, tutusukin mo siya ng karayom. Like, parang mga 5 times mo siyang tutusukan para magkaroon siya ng butas. Lalabas yung kanyang juice. And then, irarab mo lang siya doon sa area na makati. At one time ko lang siyang ginawa. And nawala na yung pangangati ng aking. Yun lang ang ini-share ko sa inyo. I hope natutunan kayo sa video na ito. Bye!